And the church should be always have the so-called testimony sa Panginoon. Dapat araw-araw tunay mo naranasan ang biyaya ng Panginoon. Kasi nga buhay siya. Amen po ba? Naniwala ba kayo na malaki ang magagawa ng Diyos sa ating buhay? Do you agree with me? Sabi ko sa Isaiah kanina, di ba? Heaven is my throne and the earth is my footstool. Ibig sabihin, kung ano ang problema mo sa mundo ito, kaya lutasin ng Diyos yan. Tungtungan niya nga lang yan eh. Ano na yung pinakamahirap mong problema na tingin mo din ang lutasin ng Panginoon? Kaya yan. But it's matter about your faith in the Lord. Minsan kasi tayo mga Kristyano, napakarami na narinig ng mga salita ng Diyos. Pangaral ng mga ministro ng Panginoon sa iba't ibang organisasyon. Marami na nagpahinggan. Pero ang tanong ko sa inyo, kaya mo talagang panghawakan ang pangako ng Diyos? Ha? Kaya mo talagang panghawakan yung kanyang pangako? Na pag sinabi na Diyos, pagpapalay ka niya, kaya mo bang panghawakan yun? Pero may mga times, bumibitaw tayo sa Diyos. May mga times, lumalaki sa Panginoon. Kasi ang tunay na humahawak sa pangako ng Panginoon ay tunay rin nagbabago ng kanyang buhay. Amen po ba? Dahil ang salita ng Diyos, ang pangako ng Panginoon, hindi mo lang dapat pinangahawakan, kundi ipinapakita mo rin na handa kang magbago sa iyong buhay. Yun ang totoong nangahawak ng salita ng Panginoon. So sa mga oras ito ay ating pupuksan ng ating Biblia sa aklat po ni Juan. Meron po kayong Biblia, open our Bible in the book of John, o aklat ni Juan. Basahin po natin sa talata 20. Ayan. So if you have Bible in your cell phone, buksan nyo lang po doon sa John chapter 20, magsimula po tayo sa verse 24 hanggang 29. Ayan, hindi na nibigay yung stencil ni Brother Isa. Pero alam ko nandoon. Ayan, hindi lang nakikita. Ito. Okay. It's there, the Bible. It's in the screen. John chapter 20, verse 24 and 29. Nababasa niyo po ba sa screen? Sige po, basahin po natin sa Tagalog. Bago ko ito basahin sa Tanang Panginoon, tayo muna manalangin sa Diyos bilang paggalang sa kanyang salas. Let's bow our heads and let's pray. Panginoon, sa mga oras po ito, nawa po ang iyong salita na yung babasahin ngayon ay magbigay muli sa amin ng matulungang espiritual na dapat po namin maintindihan sa aming pagkakalang buhay. Bilang mga anak mo, Lord God, nawa po ang salita mo ay piti mo sa aming mga puso, God. Naiintindihan namin ang maliwanag kung ano ang mapahayagan po ng iyong salita. Upang sa ganun, Lord, makita po namin na dapat ang buhay lang po namin, Lord God, ay namumuhay na naayon po sa iyong kalooban. May your word right now, Father, remind us how faithful you are sa aming mga buhay. At kailanman, hindi po kayo nagkulang. Maraming pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Sige, basahin po natin. Sinabi po sa verse 24, ngunit si Tomas, yan, na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at mahahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ng 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo
ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Okay. So, ito pong kwento na ito ay isang kwento ng isang disipulo. Yan, base po sa ating binasa, si Tomas po ay isa po siya sa 12 disipulo ng Panginoon. Ang tawag po sa kanya ay Thomas the Doubter. Ang si Tomas na mapag-alinlangan. Kayo po ba ay nag-alinlangan na sa inyong buhay? Ha? Sino rito ang nasubukan mag-alinlangan? Una, mag-alinlangan ka sa kwento ng iyong kasama. Sino po rito? Oo, naniniwala sa kwento ko, posible yan. Di ba? Yung pag nagkwento ka sampu yung kwento mo, labing isa yung mali. Di ba? Kaya mga ganyan, di ba? Sino ito, minsan hindi naniniwala sa mga kwento lang ng kanilang mga kasama. Marahil tayo po ay narasa po natin hindi na maniwala sa kwento-kwento ng ating mga kasama. Sino po rito, minsan, maging sa sarili mo ay may doubt ka. Ha? Sino rito? Even in yourself, you doubt yourself. Kaya kami siya naguguluhan sa buhay mo eh. Kasi bakit? Hindi mo na kasi pinagkakatiwalaan mismo sa sarili mo. Kaya mo kaya. Totoo ba talaga na pag nasa Korea ako, magiging maganda kaya kinabukasan ko? Ganun ba yun, Lagli? Minsan ba, nag-doubt ka na ba sa nangyari sa buhay mo? Sometimes we doubt ourselves. Tama ba? Ano ba? Sino po dito ang nag-doubt na rin o hindi naniwala sa Diyos? Taas ang kamay. Ako lang yata ang hindi naniwala sa Diyos. Diba? So, natural sa tao ang doubt. Kasi kung ang mga tao ay hindi sila nagdadao sa Panginoon, di sana puno sana ngayon itong mga upuan. Amen ba? Di sana marami sana tayo dito. Alam niyo po, kung titignan po natin yung mga attendance for the past years ng gawain ng KGBC, napakarami po nakapunta sa gawain na ito. Pero kahit hindi po sila nagpatuloy, ibig sabihin lang yan ay meron silang pagdududa sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, sabi nga ng Panginoon kay Thomas, mabalat ang mga taong hindi nila ako nakikita, pero sila ngayon ay naniniwala. Pinagpalaro ang Diyos ang tao na hindi niya pa niya nakita ang Panginoon physically, pero siya ay merong malalim na pananampalataya sa Kanya. Yan po si Tomas. The story of Thomas, pinakita ko dito na nung siya po ay sinabihan ng kanyang mga alagad na nabuhay ng Panginoon at nakita po nila, alam niyo po si Tomas, hindi siya agad naniwala. And sometimes, this is the sad part in our life na minsan, pag tayo po ay uma-absent sa gawain ng Panginoon, nagbigay na pala ng blessing ng Panginoon, pinagpala pa ng Panginoon, pero ikaw, dahil absent ka, ano yung balita? Wala. Ano nangyari? Diba? Parang you are no late to the news. Sayang na. Kaya si Tomas wala siya. Nung nagpakita ang Panginoon. Pero sinabihan siya, hindi agad siya niniwala. He doubted the resurrected Christ. Ano ba? Samantala, pupuntahin niyo po yung pupuntahin niyo po yung John chapter, I think 11, verse 16. Meron pong papahayagan dito ang Bible with regards po sa kay Thomas, no? Kung tama po yung quotation ko. Ayan. Puntahan niyo po yung John chapter 11 verse 16. Sabi ito, Thomas, nicknamed the twin, said to his fellow disciples, sabi niya ngayon, let's go to and die with Jesus. Imagine, nung panahon pa buhay ang Panginoon, nung nalaman niya na nabuhay ang
Lazarus to the power of our Lord Jesus Christ. Si Tomas mismo ang nagsabi, tara na! Puntahan natin si Jesus at ating ialay, ibigay ang ating buhay kay Jesus. But you know what? The story of Thomas, bigla po siya nawala nung panahon na si Jesus na pinipersecute. Nung si Jesus na po ay ipinako na po sa krus. Nung nakita na ni Thomas na si Jesus ay dinakip at brutally pinahirapan sa usang Kalbaryo. The Thomas in the Bible, bigla po siya nawala sa eksena. Minsan parang ganyan tayo, no? Lord, I am give my life to you. Yes, Lord. Pero nagtuting yung pagsubok, wala na. Lord, solo-solo na tayo, di ba? Kanya-kanya tayo. No? Nung dumaan na ng mga testing sa buhay na hindi niya maintindihan, ayan na, lumayo na sa Panginoon. Kinwestiyon na yung pananampalataya na before tuwang-tuwa siya. That is Thomas. Kaya totoo ang backslider. Marami ng mga tao, mga Christian noon na in-enjoy possession ng Panginoon. Pero ngayon, nasan sila? They are now doing the worldly things na backslide na po sila. Nakakalungkot. Kaya nagpalit nila ang Panginoon dahil sa sitwasyon lang na hindi nila maintindihan. In which, sabi ng Biblia, kung talaga tayo ay masusin na gaan ng Bible, in James chapter 1, mapalat ang mga taong sinusubok. Diba? Pag sinusubok, ay isa yung palad ka. Why? Because you are now, God now is elevating you to another stage of life. Gusto ng Panginoon na iangat ka sa buhay mo. Lahat ng level sa mundo ito, meron lang pagsusulit. Di ba? Napaka-practical naman yan. Bago tayo mag-elementary, mag-high school, mag-elementary ka muna. Di ba? Napaka-practical. Sino rito nung sila yung nag-aral, naglalakad na patungo sa school? Araw-araw. Di ba? Alam natin ang kahalagaan ng pag-aaral. Pagpasok mo doon sa school ninyo, alam mo kung saan ka pupunta. O ikaw ay grade 2, hindi ako sa room ng grade 3. Alam natin yan. Na bago maging grade 3, kailangan maging grade 2 ka muna. Na bago mo na mag-high school, mag-elementary ka muna. We know that kind of system. Pero bakit sa pananampalataya, hindi natin minsan makita yun? Mas nauunahan tayo ng pagdududa. Yan ngayon si Tomas. At ito yung gusto kong pag-usapan natin sa mga oras na ito. Ano panahon na si Tomas ay nalagay sa isang matinding sitwasyon, bigla po siya nawala sa eksena. Actually, at that time, following an arrested leader accused as a treason is very dangerous. Nung panahon kasi na yun, pag isang leader mo ay nagtilakip, inakusahan sa isang krimen na dapat niyang ikapatay, kumbaga, very dangerous na sumunod ka bilang isang follower mo. Kasi bakit? Kasama yan. Idadamay ka nila. Di ba? Just like Peter. Do you still remember that Peter? Nung habang dinakip ang Panginoon, sinusundan niya ang Panginoon. Tapos yung slave girl, di ba? Di ba kasama ka sa mga alagad? Sabi ng slave girl sa kanya. Ano sabi ni Peter? Ay, hindi po. Hindi ako kasama. Di ba? You see, Peter denied Jesus Christ. You see? Samantalang mga alagad, ito yung mga nagsasabi ng Panginoon, susunod kami sa buong buhay namin. We are willing to give our life to you. Then the Lord tested them. But the good thing about that, in spite of those human weaknesses, ito ang good news. Napakabuti ka sa Panginoon. Amen ba? Alam niyo po, kahit po kayo nagdududa sa Panginoon, hindi po siya nagbabago kayo. Amen ba? Alam niyo po, kahit na lumalayo ka na sa Panginoon, tandaan mo, hindi nagbabago ang Diyos. Alam niyo po, kahit ikaw ay sinabi mong ayaw mo na magsama sa Panginoon, tandaan mo, hindi ang Diyos na apektuhan dahil ayaw mo na sumamba sa Kanya. He is still God. He is still a loving God. He is still waiting you to go back to His presence. At ito po yung gusto kong pag-usapan natin sa mga oras na ito. Saan bahagi ng buhay mo ngayon na para kang si Tomas? Na pag nahihirapan, ay biglang nagdududa at nawawala ang tiwala sa Diyos. Anong bahagi ng buhay mo na ikaw minsan parang nagiging Tomas? Maraming mga tao, nasabihan lang, hindi na mag-church yun. Yun yung pagdududa niya sa Panginoon.
So naranasan mo na bang manghina ang iyong pananampalataya? Nahirapan? Hindi nakasagot ang iyong mga panalangin? Nakaranas sa matinding trahedya? Kasi ang mga bagay na yan, tila tahimik ang Panginoon? Ang tanong, kumusta ang iyong pananampalataya? Hindi karamihan sa atin ay pwede magduda sa Panginoon. So sa mga oras pong ito ay ating mong talakayin ang kwentong ito, magbibigay po sa atin ng katuruan with regards from doubt to worship. Ang tanong ba, Pastor, masama bang magduda sa Panginoon? At bakit ba nagdududa ang mga tao sa Diyos? One thing ang ibig sabihin, according to some of the authors, minsan kaya nagdududa sa Panginoon kasi kukunti yung ating kaalaman with regards sa Kanya. Tama mo ba? Minsan di ba tayo rin magduda sa mga tao? Kasi nga, hindi mo siya kilala eh. Pero nung nakilala mo yung totoo niyang pagkatao, mas lalo kang nagduda. Di ba? Ibig sabihin, mas lalo kang nagtiwala sa Kanya. The same with the Lord. Yes, maybe sa certain point of time, nagduda tayo sa ating Panginoon. Kasi bakit? Hindi mo pa siya lubos kasing nakikilala. Maybe nakilala mo na si Lord, sabi natin, mental awareness lang. Na may Jesus, may napako sa krus. Aware ka sa mind mo. Pero ang tanong, naranasan mo na ba siya? Iba kasi yun eh. Iba kasi pagkakilala mo rin sa Diyos pag naranasan mo siya. Iba yung nakita mo na si Presidente Bongbong Marcos sa TV at iba rin yung pag nahawakan mo yung kamay na ako nakipagkamay ka sa Kanya. Tama? Magkaiba yun. At ganoon din ang Panginoon. Iba yung talagang kilala mo lang siya, aware ka lang na may Jesus, may Diyos na lumikha ng lahat ng lupa, pero iba rin kasi yung mismong nakilala mo siya at naramdaman mo ang Kanyang pag-ibig. Iba rin. Ang tawag doon, experiential knowledge. Diba? May tawag na awareness of knowledge, information kasi yan. Kaya nga sa salitang Griego, may dalawang ibig sabihin ang knowledge, but yung i-translate po sa English kasi, knowledge na po nilagay doon. Pero kukunin mo yung original po ng pagkakasulat ng knowledge is dalawang pangungusap. The other knowledge is the word ginosko. And the Greek word ginosko, ang ibig sabihin is acquiring knowledge, acquiring information. Binigyan ka ng informasyon. Ano ibig sabihin? Ganun pala yung mas malakas pala ang grip ng buhaya kaysa yung grip ng pating. Knowledge mo yun. Di ba? Ang tawag yan yung ginosko. Parang knowledge or just information lang na meron ka. Kaya pag kayo nahihilig sa mga news, nabibigyan kayo ng mga information, gano'n na pala sa Senado, no? Meron pala mga impeachment trial na nangyayari. Yan na, di ba? Kung gusto mong makinig pa ng mga session nila, makikita mo, iba't ibang debate yung ginagawa nila. Ayan. So knowledge, yung bigyan kayo ng knowledge. Pero kasi yung UIDA, mga kapatid, knowledge plus experience. Yan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, sa Matthew chapter 7 verse 24, mapalad ang mga taong nakikinig ng aking salita at sinasabuhay ito. Ibig sabihin, first, knowledge comes from your mind. Second is knowledge comes from your application. Kaya nga, pag ang salita ng Panginoon sinabuhay natin, another knowledge naman ang ating malalaman. So, lumalawak na yun yung pagkaunawa mo sa Diyos. We grow in the knowledge through our information. Secondly, we grow our knowledge through experience. At dahil dyan, mas lumalalim ngayon ang pagtitiwala mo sa Panginoon. So, ating talakayin ang tatlong ito na magtuturo sa atin ng aral patungkol sa pagdududa at pananampalataya. Papaano ang pagdududa ay naging daan sa tunay na pananampalataya. Ito yung ating tatalakayin. Kaya po, binigyan ko po ng pamagat na from doubt to worship. The story of Thomas the Doubter. Dito po mga kapatid, makikita po natin ang kahalagahan ng pananampalataya ay pagdududa patungo doon sa pananampalataya.
At sinasabi ko sa verse 24, tingnan po natin. So verse 24, dito po, hanggang 25, basahin po natin. Sabi doon, ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal, at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating ang Panginoon. No, sana po pagdating ng Panginoon for His second coming, sana po present po tayo. Amen ba? Kasi dati muli ang Panginoon for the second time, di ba? Sana present tayo, huwag maging Tomas. No? Kasi when the Lord Jesus Christ came for the second time at wala ka, nako, sabi ko sa inyo, delikado na po. Talagang delikado po tayo. Because when the Lord Jesus Christ come for the second time, our life is already done. Tapos na. Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, mapupunta po doon sa dagat-dagatang apoy. Yung mga naniniwala sa Diyos, mapupunta po doon sa langit. Hindi po ako judgmental. That's the Bible itself. Kaya nga, ngayon pa lang, pakalagaan natin ang ating pananampalataya. Amen po ba? Kayo mismo dapat ang mag-alaga ng inyong pananampalataya. Sino doon patanim? Marunong magtanim, di ba? Tanim kayo ng mga sibuyas. Kasi Gerald, nagtanim doon sa mission house, no? Ng mga kamatis, no? Ng mga talong. Di ba? Alam natin magpatubo, mag-alaga ng mga halaman. Ganon din, no? Ituring mo ang halaman ng iyong pananampalataya. Palaguin mo, lagyan mo ng maraming abono para lumakas siya at lumawi. Kasi bakit? Pagdating ng Panginoon, makikita ka niya na ikaw ay masiglang-masigla at malagong-malago sa iyong pananampalataya. Sinabi doon sa verse 24, ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay nagkaroon. Ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. So number one, mga kapatid, tingnan natin the word, the doubt of Thomas. Yung hindi paniniwala ni Tomas. Doubt, most of the time, came from isolation. Ang pagdududa daw ay kadalasan dumami sa isang tao pag siya ay lumalayo. Kaya huwag kayo magtatampo kasi pagtatampo kayo, lumalayo kayo, di ba? Di ba ganun yung mga tao? Especially mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay mga maramdamin. No? Pagsabihan lang, di ba? Mapaalahanan lang, hindi lang napansin, medyo lang nahirapan, tampo na yan. Anong gagawin? Hindi nakaka-attend, so saan lang pumupunta, nag-isolate na. And that is the very dangerous place na pwede mong gawin. That's what happened to Thomas. Nagtimo na yung mga alagad, pero si Tomas. Diba? Naka-isolate si Tomas. Bakit? Bakit si Tomas naka-isolate? Because of the fear and anxiety during that time. Kinakabahan siya, natatakot siya kasi bakit? Baka isama siya, ipako sa krus. Tapos na yung kwento. Ang Panginoon namatay at nabuhay na muli. Ang problema kay Tomas, nandoon pa rin siya sa kanyang bagabag, sa kanyang sarili. That is isolation. Tingnan nyo, karamihan ng lumalayo sa gawain ng Panginoon, napapahamak sila. Meron bang Kristiyano na lumayo sa Diyos, pero maunlad pa rin yung kanyang pananampalataya? Wala. Kasi bakit? Once you separate yourself into the fellowship of God, you are very dangerous. Number one is doubt. Hindi ka naman magaling mo backslide. Hindi naman agad yung sabi mo, wala agad yung gusto mo sa gawin. Hindi naman agad yun eh. Pero magsisimula yan sa konting pagdududa. Ayoko na pumunta sa church kasi nakasimawak naman sila lahat sa akin. Yan na. Kasi naman, di mo nakikita yan, di ba? Ayoko na pumunta sa church. Boring talaga yung nasasalita sa harapan. Ayoko na pumunta ng church. Lagi na lang may tithes and offering. Ayoko na pumunta ng church kasi bakit? Mas maganda pa yung mag-mobile legend na lang ako. Nai-enjoy ko rin eh. Yan na. Sabihin, yung doubt para siyang seed. Nagkaugat at unti-unti nang yumayabo. Hanggang sa dumating na ayaw mo na talaga. Kasi bakit? Lahat na nakikita mo sa church, pangit. Sabihin, tagumpay ang pagdududa sa buhay. Kasi siguro, pag gano'n, kung kailangan maglingkod, lalo akong sinusubok, ayaw ko na maglingkod. Pagdududa yan. Anong gagawin? You isolate yourself. Pupuntahan mo yung mga kapwa mo, malayo rin sa Diyos, at kayo na ang mag-fellowship doon.
time will come, lalo kang nalay sa Panginoon, lalo naging magulo ang buhay mo, imbis na na-overcome mo na yung sarili mo, imbis na gumaganda na yung self-image mo, imbis na nagkakaroon ka ng magandang perspektibo sa buhay, nawala uli yun dahil nga nagduda ka sa Panginoon. A fearfulness and dreadfulness may lead not unto seeing to Jesus. Dahil sa mga takot mo na, dahil sa mga bagay na ayaw mo na, yan tuloy ang naging sa'yo para hindi mo mas maintindihan na ang salita ng Panginoon. So probably Thomas is still hiding due to fear and anxiety ng panahon na ito. Kapag tayo hiwalay o nag-iisa sa ating pananampalataya, madaling dumating ang pagdududa. Kaya nga, may narinig po ako sa isang tao na, ba't mo kailangan maging pa ng church? Pwede ka naman mag-pray sa bahay mo. Hindi mo na kailangan din ng church? Yes. Pwede po yun. Pwede ka mag-pray sa bahay mo. Pero sabihin mo wag ka umaten. That is anti-fellowship. Ano sabi ng Hebrews? Huwag niyong kaligtaan. Di ba? Ang pagtitipon sa mga umaten mo ng mga KLS, itinuro pa ni Ate B, ano yung sabihin ng fellowship? O pagkakatipon ng mga mananampalataya. Hindi lang yung parang may makain tayo, hindi lang po yung parang lang may iuwi o may shout. Hindi po doon ang ibig sabihin ng fellowship. Fellowship is different from joining. Okay? Lilinawin ko po yan. May mga taong nakiki-join sa fellowship, sa worship service, pero hindi talaga sila nagpe-fellowship. Magkaiba po yun. Kasi pwede kang pumunta sa lahat ng fellowship, tama? Di ba ma? Ilan ba ang church sa Korea? Filipino community, napakarami! Pwede mo katinan yan every Sunday. It means ba na pag pumunta ka ng isang fellowship, nagpag-fellowship ka na, mali. Naki-join ka lang. Pero hindi ka na ipag-fellowship. Because the real meaning of fellowship is sharing your life experience to the other brethren through our Lord Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng fellowship. Ibinabahagi mo ang iyong experience din sa Diyos kung paano siya nangungusap sa iyo. Ibinabahagi mo rin ang concern mo sa iba kasi bakit na-experience mo ang kabutihan ng Panginoon. That is the meaning of fellowship. Secondly, you are accountable sa mga tao kasama sa gawain ng Panginoon. That is fellowship. Yan ang ibig sabihin ng pakikipag fellowship sa bawat isa. Kaya nga, magdala dito, kapag nag-isa ka, mas ramdam mo ang kawalan ng kasiguraduhan at ang realidad ng kamalayan mo sa buhay, kaya mas nauuwi ka sa pagdududa. Di ba pag mag-isa ka lang, you're very vulnerable. Para bang mas mahirap pang maniwala sa reality because you are just alone. Bakit? Wala kasi nag-confirm. Tama? Paano kung meron kang blind see, yung bulag sa kulay? Color blind. Yeah, color blind, di ba? Pero yung white naman talaga, tingin mo orange. Yung mag-isa ka lang, ganda talaga ng white. Hindi, orange ka yun. Di ba? So, naniwala ka na, kasi nga, bulag ka sa kulay, naniwala ka na orange yun. Eh, dumangat tulad. Pag sinabing orange, mapuputol yung tulay. Aba, sabi mo ba, puti ang tingin mo, pinindot mo. Napahama ka na. That's the problem of isolation. Kaya maganda may kasama tayo kasi bakit may nakukonfirm din sa ating mga naisip. Especially in the area of spirituality. Napakahalaga po yan. Na meron din nagkagabay sa iyo, nagsasabi na tama ang iyong ginagawa at ang iyong kaisipan. Ang tao na lagay likas na natawag na social being. Okay? At kadalasan, mas maiintindihan o na-verify natin ang katotohanan sa magitan ng pagkikipag-ugnayan at sama-samang karanasan. We are also social being. Yes, may mga siguro, may mga melancholic sabihin. Ano talaga taong sadyang gusto lang mapag-isa? May mga tao eh. Pero hindi ibig sabihin na siya ay lumalayo sa fellowship. Nakipag-fellowship niya, pero may ganun mga tao kasi minsan mas gusto na mapag-isa. And it doesn't mean na siya ay humihiwalay. Pero yung tao na yun, nag-fellowship din. Kasi talaga yung intentionally, ayaw mo talagang umatin ng fellowship. Ibang usapan yun.
So, likas po tayo na sociable person. Ang kagandahan po, pag po tayo po ay sosyalan or nakikipag-associate po tayo sa ating mga kasama sa pananampalataya, the good thing about that is mas naiintindihan natin ang katotohanan sa magitan ng pag-ugnayan natin sa ating mga karanasan sa buhay. Kaya napakalaga po ng testimony ng bawat isa. Kaya nasa KCPC, Filipino Church, meron po tayo tawag na Care Group Ministry. Ito po yung malaking gawain natin. At meron po tayong mga small group na binubuo. At meron po tayong mga tinitrain ng mga care group ministers na kung saan sila po yung mag-maintain ng grupo na yan. Anong reason? Para in the whole week man lang, may nagpaalala sa inyo, meron pa lang nalangin sa inyo, at meron nagbigay ng Bible verse sa inyong mga GC or something na nag-text sa inyo. That's the purpose of this program, this care group ministry. Because KCPC Filipino Church believe that ministry begins with care. Amen? So lahat po tayo dito ay nais po namin kayong mahalagahan sa pamamagitan po ng Panginoon. So very important po ito na dapat po natin tayo po ay nagkakaroon ng sama-sama pagsama sa Panginoon, nagbabahagi ng ating karanasan sa Panginoon. So isolation leads to doubt, and doubt grows in isolation. Okay? Ulitin ko po, isolation o yung paglayo mo sa Panginoon ay nagbubunga ito ng pagdududa. At ang pagdududa, lumalago siya when you are isolated. Kasi nga bakit? Wala na nag-confirm kasi ng mga naiisip ko eh. Ikaw na lang nagsasabing tama ka. Di ba? Ikaw na lang nagsasabi sa sarili mo na, yes, I am right. I'm doing what is right. Kasi bakit? Mag-isa ka na lang. But most of the time, lahat ng ating iniisip talaga, pinagdudahan natin. Totoo ba yun? Most of what we think, sometimes we doubt of what we think. Kaya mahalaga na meron po tayong tinatawag na pakikipagsalamuha sa ibang mga tao. Kapag nag-isa tayo, walang kasama o walang nakakausap tungkol sa ating paniniwala, sa ating faith, madaling magsimulang magduda. Kasi wala ka nakakausap eh. Walang i-share sa'yo, pagpala sa'yo. So, you can easily doubt, kung ba talaga Biblia? Kung ba talaga kaligtasan ng Panginoon? Totoo kaya may Diyos? Ayan na. Especially kung nag-iisa ka. Ano ka na, nagiging atheista ka na walang Diyos. Pero simula. You know what? Many expert and many astrologers, yung mga tao talagang sabihin natin matalino o kung sa'yo na nag-aral ko ng the beginning of the universe. You know what? Most of them are honest expert. Ibig sabihin, talagang honest sila na may evidence talagang may Diyos. At most of them are converted into Christianity. Bibihira talaga yung mga taong nag-research sa buong sanlibutan ito, nag-research ng beginning of time at nanatiling walang Diyos sa Kanya. No, most of the philosophers, they said that there is really a God who created this universe. So kapag nag-iisa, o tayo po ay nag-iisa, nawawala yung tawag na confirmation and shared reality. Yung katotohanan, yung nag-confirm sa atin sa mga bagay-bagay at yung shared reality. Wala pang makasama na nagpapatibay ng paniniwala mo. Hindi matindi. Kaya kung mag-isa ka lang sa buhay, you isolate yourself, ibig sabihin, wala nagpapatibay kung totoo talaga tama ang ginagawa mo. Why? Because there's no confirmation. Mali. Parang yung meron kang colorblind. Hindi mo alam, may colorblind ka na pala. So maganda, pag meron kang kasama na may tamang paningin sa kulay, magagay ka tuloy. Meron pa kaibigan na ganyan taxi driver po siya sa Dubai. Sabi ko, paano ako nakapag-drive? Pag yung red ka ako, at tingin niya kasi yung sa red kasi is yellow. Paano yun? Hindi lang ako pinita red. Sabi niya, nasa isip ko na, pag yun ay yellow, red yun. So, sabi meron siyang mind awareness kasi nga alam niya may colorblind siya, may turo sa kanya na yung red ay yellow. So,
So, hindi siya ngayon may meeting ka rin. So, bakit? Kasi bakit pinag-confirm sa kanya na mali yung kanya nakikita? Kasi with us, mga kapatid, we need each other. Ibig mo ba? At nangyayari yan pag tayo ay umaatin ng fellowship sa Panginoon. Nagkaroon ka ng confirmation of reality and shared reality. Si Tomas, nakita natin, hindi siya nakisama sa ibang mga disipulo nung unang nagpakita ng Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Nung siya po ay sinabi siya na, Tomas, nagpakita ng Panginoon. Ano sinabi niya? Hindi ako makiniwala. Di ba? Ang tigas ng kiling niya. Kanya malin, kung labing-isa yung nagsabi sa kanya na ang Panginoon ay buhay na, nag-iisa lang siya, hindi mo siya naniniwala. May mga ganyan mga tao na, there are people really, it's hard to believe on things, especially sa area ng pananampalataya. Kaya sabihin mo na yung katotohanan, until now, hindi niya pa rin maintindihan at ayaw pa rin niya maniwala. So kapag nag-iisa ka, ang duda ay madaling pumasok sa isip. At kapag nanatili kang nag-iisa, lalo itong lumalalim. Kailangan natin ng komunidad at karanasan na ibang kasama natin para mapanatili ang pananampalataya at mabawasan ang takot o pag-aalinlangan natin sa ating Diyos. Kaya ang tanong po sa inyo mga kapatid sa mga oras pong ito, hahayaan niyo ba na pagdududa mo ang siyang maglalayo sa iyo sa Diyos? Ano ngayon yung mga pagdududa mo sa iyong sarili, sa Diyos o kay Jesus? Hahayaan mo ba yung mga pagdududa mo sa Panginoon ang maglayo sa Diyos? O gagamitin mo ang mga pagdududa na yan para mas mapalapit ka sa Diyos at sa mga kapanalig sa ating Diyos? So karamihan ng pagkakataon, ang pagdududa ay nag-uugat sa pagkahiwalay o sa kawalan ugnayan sa ating Panginoon. Yan po yung kadalasan na ugat ng pagdududa. Yung hiwalay ka sa Diyos, yung hiwalay ka sa nais ng Panginoon, hiwalay ka doon sa kanyang church, diyan po nag-uugat ang pagdududa. Pero ang Panginoong Hesus ay lubos na pagmahal at pagbiyaya. Sa gitna ng ating pagduda, ang kanyang biyaya ay higit naman natin makikita. In verse 26 doon sa ating pong binasa, sa John chapter 20, sabi doon, sa verse 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Ibig sabihin, yung pagdududa ni Jesus, ni Tomas kay Jesus, umaabot pala ng isang linggo. Tanong ko sa inyo, gaano kahaba ang inyong pagdududa sa Diyos sa buhay niyo? Ha? Until na ba, duda pa rin kayo na kaya na magpalain ng Panginoon? Until na ba, nagdududa pa rin kayo na pag kayo ay nagbago susunod sa Panginoon, kaya niyang ayusin ang buhay mo na gusto? Ha? You're still doubting God? Mga kapatid, nainiwala ka ba na pag ikaw ay sumasamba, ikaw ay nagbabasa ng kanyang salita, nananahin ka araw-araw, at araw-araw kang gumagawa ng kalooban ng Panginoon, naniniwala ka ba na kaya kang pagpalain ng Panginoon? Kung nagdududa ka, hanggang kailan yung pagdududa mo na yun? Baka because of your doubt, kaya mas lalong hindi mo nare-receive ang pagpapalaan ng Panginoon. Pupulin natin. Sometimes, when we say doubt, most of the time, not because of the situation, but because of what is our emotion. Tama ba? Minsan tayo natutunan dahil sa ating putok. Ay, di mo putok ako na hindi maganda. Diba? Pero tama? But you know what? According to psychologists, emotion is just a signal. It's just a signal. So most of our emotion ay hindi naman talaga tama yung ating pakiramdam sa katotohanan ng mangyayari. Kaya dapat aware sa mga emosyon natin na hindi mo may masama kang puto, yung reality na mangyayari sa iyo. No. Most of the time is not. It's just a signal for you. Na ibig sabihin, may kailangan ka lang tignan o ayusin. Kaya sabi doon, pagkalipas ng isang linggo, muli nagkatipo sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama ni si Tomas. Salamat sa Diyos at merong uling fellowship. No? And the next fellowship of his disciples, the good
about Thomas, umatid na siya. Amen ba? Di ba? Kasi sabi ko sa katabi, atid ka na lagi. Sabi mo sa katabi, atid ka na lagi. Ayan, di ba? Yan yun. Sabi ko, ano? Kasama na nila si Tomas. Then, ano sabi doon? Nakasara ang mga pinto. Ngunit, pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Bakit ito yung unang sinabi ng Panginoon? May sinabing, sumayin niyo ang kayamanan. May sinabi, di ba? Sumayin niyo ang pagpapala. Hindi yung sinabi ng Panginoon eh. Ano na sinabi ng Panginoon? Pagpasok niya, nakasara yung mga pinto, sumayin niyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, itong mga alaga nito, yes, nagkapatipon sila, pero pagkabag ang kanilang mga puso isipan. Wala sila pong kapayapaan. Kaya nung dumating ang Panginoon, ang una niyang sinampit para magkaroon ng inner peace ang mga alagad. Sinabi niya agad, sumain niyo ang kapayapaan. Dahil sino ba si Jesus? Si Jesus ang hari ng kapayapaan. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Sino ito gusto magkaroon ng kapayapaan sa buhay? Nasa naman. Wonder, iba ang may peace. Di ba? Iba ang may kapayapaan. Totoo yun. Isa kahit na alam mo kulang-kulang yung budget, pag payapa ka naman, okay lang yun. Kasi nga, anday mo namang budget, pero wala ka namang kapayapaan. Diba sabi nga, you can buy bed, magandang mga higaan, pero yung kapayapaan para matulog, hindi mo pwedeng bilhin mo. May mga tao nga yun, pag masandal tulog eh. Hindi yung payapa, yung tawag nito, di ba? Kaya kung meron kayo ganyan talent, masandal kayo tulog, diba, ibig sabihin, matindig ang payapaan mo. Di ba? Meron din eh, di ba? Meron na mga single bed, meron na mga water bed, di ba? Paano yung mga nakalagay sa kanyang bed, di ba? Hindi pa rin makatulog kasi bakit? Wala siyang kapayapaan. Eh nga, ang sarap ng tulog ay wala yan sa higaan. Sa kapayapaan niya ng ating buhay. Amen po ba? Wala rin yung sagana na pagkain, no? Sa masa ng pagkain. Marami yan, halos araw-araw ang sarap ng mga inaahay pagkain, pero wala siyang gana. Kaya mga kapatid, sabi nito ng Panginoon, sumain niyo ang kapayapaan na sinabi niya kay Tomas. No? Kinumpronta ka ng Panginoon si Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Jesus presented his finger, ang kanyang kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala. So, ibig sabihin pala mga kapatid, ang Panginoon Jesus, kung siya nag-resurrect, hindi na pala naghilom yung kanyang butas sa kanyang daliri. At hindi na pala naghilom yung butas sa kanyang tadya. You know what? Sino may gawan? Meron ba kayong mga scars sa inyong katawan? Nabugayan ng isang tao? Pinalo ka ng bata ka, nakalaro mo, di ba? Hinagpas ka ng payong ng nanay mo, kaya may pilat sa puwet, di ba? Meron kang barang sa likod. Hindi yung bata, dahil swerte, kasi pinalo ka ng tito mo dyan, tigas na pulo mo ng bata ka, di ba? Meron ba kayo niyan? Ako nakikita mo yun, yung sugat na yun, ako. Yung lolo kasi napaka-tero ng panahon namin. Yan, balat yan ng pagkakita. Ang Panginoon sa mga kapatid, kasi nasa langit na nandoon pa rin yung butas ng kanyang kamay at iwan sa kanyang tagiliran. Ang tanong, sino ang nakagawa? Siya ba? Hello? Sino ang nakagawa? Tayo. Dahil sa ating kasalanan. Kaya yun ang nangyari kay Jesus. Meron isang kwento na si Jesus, si Moises, at si Peter bumaba sa lupa. Nang pababa niya sa lupa, si Moses, si Peter, at si Jesus, napadaan sila sa Red Sea. Tapos sabi ni Moses, Lord, naalala ko to familiar sa akin itong lugar na to naalala ko to, Lord. Tapos bigla niya isip, sabi niya, Lord, ito yung hinati ko nung pinagbubuhay.
Lord, sa gitna, nakita niyo, pag ikaw nagmamadali, pwede ko bang gawin ulit kung mahahati yung Red Sea? And Moses point all this rod or staff. At nahati ulit yung Red Sea. Sabi niya, galing talaga. Nandoon pa rin. So okay, natapos na, nakatuloy sila. And sabi naman ni Peter, parang familiar ako itong dagat, itong ilog na ito. The Sea of Galilee. Nakalala ni Peter na parang, ito pala yung panahon, Lord, na naglilakad ako. Sabi niya. Kaya sabi naman ni Peter, Lord, saglit lang ha. Sabi niya ganyan, maglalakad lang po ako sa tubig ko. Talagang makakalakad pa rin ako. So, ginawa ni Peter, naglakad siya, at nakalakad na siya sa tubig. Kaya sabi ng Panginoon, Peter, naalala ko rin dito. Sabi niya ganyan, naalala ko rito, nung naglakad ka, alam ko, naglakad din ako. Sabi niya ganyan. Tapos, ang Panginoon ay maglakad, bigla ko siyang nalunod. Ang tanong, bakit? Bakit biglang nalunod ang Panginoon nung siya maglalakad? At si Peter ang nagsabi sa kanya. Nako, parang I'm throwing a wrong theology yata ngayon. You know what? Bakit ng Panginoon? Sabihin niyo po ano? Sabihin niyo po ano? Dahil may butas yung kanyang paa. Dahil sa pagkapabago sa Diyos. Sabihin, Panginoon, huwag po siya para po tayo ihabot sa atin. Ewan po ba? Lumubog ang Panginoon para ihabot ka niya. Kaya matanong mo siya, dapat hindi ka na nagdududa sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, matagal ka nang inaabot ng Diyos. Matagal ka nang inalis ng Panginoon sa buhay na kung saan hindi ka mapapalait. Matagal na. Ang problema lang sa atin, nagdududa tayo sa kakayahan pa rin ng Panginoon sa atin. Kaya ito para paano ng Panginoon sa kanyang pagkakas. Kaya, dito makita natin, yung pangalawang bagay na gusto kong sabihin is the grace of the Lord Jesus Christ. Yung biyaya ng Diyos sa buhay ni Thomas. Kaya naman, umabot pa ng 1 linggo, yung kanyang pagdududa sa buhay ni Jesus. The good thing about Thomas, nung nagkatikulo yung mga alagad, ay umatin na siya, kaya doon na-confirm sa kanya yung sinabi ng una sa kanya ng mga alagad, na nabuhay na si Jesus, na-confirm na yun sa kanya. At dahil doon, sabi ng Panginoon sa kanya, Thomas, huwag ka na mag-alinlangan, sa halip maniwala ka na. So hindi lang po na-confirm yung sinabi ng mga alagad kay Thomas, ang Panginoon mismo ang nagbigay kay Thomas ng confirmation na huwag na siyang mag-alinlangan at siya'y maniwala na sa Panginoon. Yan po ang grasya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya tayo nagputuda ng ilang beses, pero ang biyaya pa ng Panginoon ay hindi napuputol. Patuloy pa rin tayong hinahabol sa ating buhay. So hindi hinamak ni Jesus ang pagdududa ni Tomas. Nilagyan na si Tomas ng Panginoon sa kanyang kinaroonan. So it means, in times of our doubt, God will meet us there. Ipinahila ito ang tunay na biyaya ni Jesus. Tinanggap niya ang kahinaan ni Tomas. Hindi si Jesus, si Tomas. Hindi nagduda si Jesus kay Tomas. Kahit na si Tomas ay nagduda kay Jesus. Kapatid, kahit nagduda ka na sa Diyos, pero ang Panginoon pa rin, hindi siya magdududa sa Diyos. Niniwala siya. Time will come, you will decided to follow Jesus. Niniwala ang Panginoon. Ganyan lang siguro ang aking anak ngayon. Maybe dumaraan lang ng pagsubok, pero naniniwala ko, time will come. Isa yan sa magiging alagad ko sa mundong ito. Christ is waiting for us. Alam niyo po yung kantang, I have decided to follow Jesus. You know what? Nakumpose pa rin yung kanta na yan in India. Nasa isang missionary po, punta ng India, na-convert po siya ng isang babaeng Indiano. Sa babaeng Indian na, grabe, bago mo ma-convert ang mga Indian, kasi they have a lot of myths and belief in their life. You know what? The Hinduism have 1.2 gods in their life. Kasi mostly ang mga Indian, ang paniniwala is Hinduism philosophy.
At meron po sila 1.2 million God. Can you imagine that? Lahat na lang may Diyos sa kanila, may Diyos ang hangin, lupa. Kaya nga doon sa kanila, yung mga baka, nagkalat lang sa India kasi inisip nila, mga ninuno nila yun. Because of the incarnation philosophy. Ano yung incarnation? Gusto niyo banggitin ko lang konti? The incarnation philosophy is, pag ikaw daw ay namatay, nang mabait ka, baka magiging labas mo. Pero pag namatay ka, na masama ka, magiging langgam ka. Kaya parang, kumbaga, in the next life of your, kumbaga, the next chapter of your life, you become a little being. Pero yung philosophy na yun eh. Kasi ano na, hindi na patay yung baka. Eh, sa mga Pilipina, hindi na, bulalo yan, di ba? Di ba? Mga kambing, di ba? Kapag, papaitan natin yun pag yung mga bagay na yan, di ba? Nalala ko yung tatay ko, siya na Saudi. Meron po kasi sa Saudi binibili yung corned beef nila. Masarap po yun, gusto ko po yun. Tapos yung tatay ko, nag-visit sa ng corned beef at yung kasama niyang Indiano, no problema. Dahil sa kusina nag-uusap, sabi ng Indiano, pwede ko bang kunin yung corned beef dilata mo? Sabi niya, bakit? Sabi niya, bigyan natin ng corned beef. Sabi niya, hindi yung corned beef. Tapos maya-maya nakita niya, yung baka pala, dala doon, yung pala yung, doon pala siya nag-pray. Sabi ng tatay ko, ginisak na yung Diyos mo. Bakit yung mayin na, di ba? So, mga eh, minsan, yung sa gitna natin ng duda, pero ang Panginoon is still waiting for us to decide to come again and follow Him. Jesus validates Thomas' needs for assurance, but then gently calls him toward us. Nung binalik yung Panginoon, inassure si Tomas na talaga siya nabuhay muli sa pamagitan po ng kanyang mga kamay at yung kahiwas sa kanyang daliri. Hindi lang inassure ng Panginoon si Tomas, kundi tinawag ng Panginoon si Tomas para siya ay magtiwala sa kanyang buhay. So, paano pinakita ng lubos na biyaya ni Jesus? Yung lubos na biyaya ng Panginoon Jesus kay Tomas sa gitna ng kanyang pagdududa. So, how the Lord showed His greatness, His faithfulness to Thomas the doubter, in spite po na nandoon yung kanyang pagdududa. Tatlong bagay po yung gusto kong bahagi ito. Number one, His grace enters our closed space. Ang kanyang biyaya ay pumapasok sa mga saradong lugar sa ating buhay. Means, the door is locked. Everything is locked up. But Jesus Christ entered that closed door. So through the doors, so sa magitan po ng mga pintuan na nakasara sa ating buhay, kagaya po ng mga paniniwala na nagpapasara sa Panginoong Hesus para hindi ka maniwala ng gusto, Jesus Christ will enter on that space in your life. Thomas' doubts didn't keep Jesus out. Means, dahil doon sa pagdududa ni Tomas, ay hindi naman totally talagang hindi na nakagawa ng paraan ng Panginoon Jesus. No! Through that doubt of Thomas, Jesus entered the locked doors and entered also into the heart of Thomas. Hindi lang pumasok ang Panginoon sa mga saradong pintuan, kundi pumasok si Lord sa nakasaradong puso ni Tomas. At dahil diyan, na-enjoy ni Tomas ang presensya ng Panginoon. Grace means that Jesus doesn't wait until we are ready. Ang biyaya ng Panginoon hindi sabihin niya, o sige, maglingkod ka na lang, pag-obey ka na, pag-tama ka. No. The grace of God is already there. Hindi niya iniintay na maging perfect ka muna, mag-decide ka muna. No. The grace of God breaks the barrier of doubt in order for you to believe in the name of our Lord Jesus Christ. Ganyan po katindi ang biyaya ng Diyos. Ayaw mo na, kaya sabi ni Lord, gusto ko pa. Ayaw mo na, sabi ni Lord, gusto ko pa. Hanggang sa maniwala ka sa Kanya. Yan po ang aming Panginoon. Yan ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Bumitaw ka na, pero ang Panginoon, hindi pa rin siya nakabitaw sa buhay. Kaya po tayo minamahal ng ating Diyos.
So Jesus steps in our hidden fears and doubt today into the locked room of shame, pain, and confusion. Kung ikaw mo ngayon ay nagdududa sa Panginoon dahil sa mga nakaraan mo, dahil sa mga kahihiyan maybe na meron sa sarili mo, because of the pain and sa mga kaguluhan ng buhay mo, remember, Jesus can step to your doubt, pain, and shame in your life. The next thing is, paano binigyan ng Panginoon ang kanyang pagpapala, biyaya kay Tomas sa gitna ng kanyang sa gitna ng kanyang pagdududa, His grace meet us where we are. Ano sabi doon sa verse 7? Sabi ng Panginoon kay Tomas, stop doubting and start believing. Pinunta mismo ni Diyos kay Tomas, Tomas, tama na ang iyong pagdududa, simulan mo na maniwala. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, tama na ang pagdududa, simulan mo na ang paniniwala. Ang tanong ko, meron pang nanalo sa mga nagdududa? Lagi ka nagdududa? Actually, people that is doubters, they are also negative thinkers. Tama, yung mga taong lagi na nagdududa, sila rin yung mga negatibo mag-isip. Ay, hindi yan maganda. Ay, pangit yan. Ay, wala kang magagawa dyan. Ay, hindi totoo yan. No, alam mo yun, nakakainis yung mga taong wala nang tama. Lahat na lang eh. Hindi maganda, hindi totoo, pangit yan, nagawa ko na yan, napunta ako na yan. Yung ba, wala nang tama sa buong ko. Ang hirap kasama yung mga kanyang mga tao. Kaya kung mga tama, may mga tao kasamang ganyan, layuan niyo po. Kasi bakit? Isasalin sa'yo pagiging malugahin niya sa buhay. No? Stop doubting. Start now believing in our Lord Jesus Christ. Grace of God is very personal. Jesus doesn't give a generic answer to Thomas. He meets each every of us in our unique needs. Minsan ang Panginoon, napaka-personal niya. Iba't ibang paraan para tayo ay natagpuin ng Panginoon. Yung iba, nakatagpo mo siya sa gitna ng iyong kahirapan. Yung iba naman, natagpuan mo Panginoon sa gitna ng iyong pagdududa sa iyong sarili. Iba't iba po mga kapatid. Different aspect of our life. Tayo po ay pinakatagpo ng Panginoon. Because grace is very personal. Because grace is very personal, of course, your response also is very personal. Amen po ba? Our doubts don't qualify us from Jesus' love. Ibig sabihin ng tulad sa Panginoon, ang Panginoon naman ay hindi ka na mahal, no? Kahit ikaw ay tulad sa Panginoon, katubutan na natin, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Ito po yung masarap. Kaya ito nagduda. Di ba tayo pag tayo pinagdudaan? Di ba? Pagdudahan ka, kakayahan mo. Ano mo yung may isang tao yan? Ito yung talagang tao yan eh. Walang tiwala sa akin. Di ba masakit niya, di ba? Na hindi ka nagtitiwala sa tao. Hindi ka nagtiwalaan. Masakit din yun. Tapos mo ng Panginoon. Pero ang Panginoon, mahal ka pa rin yan. Kahit na araw-araw kang nagdududa sa Kanya. Kaya nga dapat, stop doubting, start believing. So, hindi iniwan si Tomas ng kanyang pagdududa because grace is a comfort to Thomas. Ito rin yung paanyaya ng Panginoon tungo sa pagbabago ni Tomas. Grace meet us in our weakness but call us forward into our faith. Kaya dapat simulan mo ng maniwala, alisin mo na ang iyong haka-haka or hindi paniniwala sa ating Panginoon. So ang biyaya ni Jesus ay tunay na higit sa anumang pagdududa natin sa Diyos. Amen po ba? So ang biyaya ng Panginoon ay higit sa lahat ng ating pagdududa sa Kanyang salita, sa gawa ng Panginoon. Pero dapat natin pabatid na ang pagpapala ng Diyos ay nag-uugat sa tunay at matibay na pagtitiwala natin sa Panginoon. Yes, ang biyaya ng Panginoon
ay higit sa ating mga pagdudula sa ating mga buhay. Pero, tandaan natin, ang biyaya ng Panginoon ay nagsisimula o ugat ito ng isang matibay at tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, maniwala ka. Yan, maniwala ka dahil sa nakita mo. Pinagpala silang hindi nakita, sa gayunmay naniniwala pa rin sa akin. Sabi ng Panginoon, blessed are those who did not see me, but still believing on me. Kung baka si Tomas, mapalad na siya eh. Kasi bagay, nakita niya ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, mas mapalad yung mga taong hindi pa ako nakikita, pero nagtitiwala na sila. At dahil diyan, yan ang ugat ng pananampalataya at pagpapala ng Diyos. The third is the blessing of belief. The blessing of believing in our Lord Jesus Christ. Binubuksan ng pananampalataya ang mas malalim na pag-unawa sa ating Diyos. Through our faith. Yes, maybe hindi ba nakita ang Panginoon? Ako sabihin nyo, Pastor, ito naman si Jesus Christ? No! Until now, sa akin, 19 years ago, Pastor, hindi ko nakita ang Panginoon Jesus. Napanood ko, pero hindi naman kinakonfirm ng Bible talaga na yun talaga si Jesus eh. Portrayal lang naman yun eh. Pero sabi yung PCL, nakita ko, hindi. Ba't ka mas naniniwala sa Jesus? Kay Jesus. Dahil sa kanyang salita. I believe in His word. Sinabi dito, na mapalad ang mga tao kahit hindi siya nakikita, nagtitiwala sa Kanya. Ako rin. Magtiwala tayo sa Panginoon Jesus. Hindi kailangan makita ang lahat ng bagay. Dapat hindi kailangan patunayan ang lahat ng bagay bago tayo maniwala sa Kanya. Because faith is believe first, then you will see. Tama? Ang pananampalataya kasi, maniwala ka muna, tsaka mo makikita. E ano yung gusto ng tao? Makita muna, bago maniwala. Saan kayo doon? Marami rin nabubulat. Kailangan mo na may pruweba bago maniwala. No. In terms of our Lord Jesus Christ, sa pananampalataya, we need to believe first before we see. Kaya pa sinabi ng Panginoon, paglikod ka lang, ang hirap ng buhay, paglikod ka lang. Again, the story about when Jesus Christ telling a man to lift up the rock. Sabi ng Panginoon sa isang tao, buhatin mo yung malaking bato. So yung tao, sumunod naman, binuhat niya yung bato. Isang araw, binuhat niya, hindi man niya naangat. Bato yun eh, malaki yun eh. Hanggang sa nakadalawang araw siya, at bandang ulit, nagreklamo na siya. Panginoon, pinabuhat mo sa akin yung bato na yan, hindi ko man lang naangat, hindi ka mulgada. Kaya siya po ay very frustrated sa kanyang buhay. Alam mo sabi ng Panginoon, di ba ang utos ko, buhatin mo lang? So sinabi mo ba, kaya mong buhatin, kaya mong iyak yan. What I said is just to give up. Kaya di ba buhat, okay lang. Sometimes kasi, pag parang hindi tumatama o umaayon ating mga pananaw sa buhay, sa salita ng Panginoon at lumilis, doon tayo sa parang direkta. Trusting in the Lord sometimes. Just trust the Lord. Tiwala ka lang, yun lang. Hindi mo kailangan ng pang-informasyon. Magtiwala lang sa Panginoon. Diba sabi ng Bible? Wait upon the Lord and He shall renew His strength. May mga tayo talaga na, wala, magtiwala ka lang. Wala magagawin kundi magtiwala lang. Yan isa lang nasa Panginoon. Kaya nga dapat, alam natin, the blessing of believing. Sinabi ni Jesus, mapalat ang mga hindi nakikita, nakakita at naniwala. Ang pananampalataya ang nagbibigay daan upang maunawaan natin ang mga espiritual na katotohanan na lampas sa ating nakikitang mata, sa ating naked eye, o sa ating mga nakikita sa mundo ito. Kahalagahan ang ating paniniwala sa mga pangako ng Diyos kahit wala nakikita ebidensya ay nagbubukas ng pinto sa espiritual na karunungan at pagnunawan. Minsan, may meron tayo kailangang panghawakan na pangako ng Panginoon na
na kailangan mo lang, through faith, you will understand the promise of God. Ano sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6? Without faith, it is impossible to please the Lord. Para daw maniwala ang Panginoon, magalang ang Panginoon sa ating buhay, dapat tayo ay pananampalataya. Nagbibigay ng kapayapaan ang pananampalataya sa gitna ng walang kahiyakan. Amen mo ba? If you have faith in the Lord, seems like your situation is worse or parang wala kang nakikita. But if you have faith in the Lord, nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Why? Because you are relying into the sovereign power of God. Lord, wala akong control, wala akong nakikita solusyon, but I rely on you. May pangako ba na hindi umibigoy ang mga nagtitiwala sa iyo? Hold on, mga kapatid. Buhay ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung yung mga personal yung mga sitwasyon niya sa buhay na nagbibigay siya ng bagaba. Katandaan mo, magtiwala ka sa Panginoon ano man ang sitwasyon. Sa pagtiwala sa Diyos, ang mga hindi nakikitang pangyayari, nagiging posible na malampasan natin ang mga pagsubok ng hindi pinipigilan ng mga pagdududa at tao. Sooner or later, you should trust in the Lord na ka na lang na susolve ang problema, napaka-imposible. Kasi kami sa Panginoon, kumikilo siya base, hindi ba sa ating mga pangunawa, base sa kanyang kakayahan. Ngayon po ba? Kumbaga, unconventional way ang ginagawa ng Panginoon. Na higit pa doon sa nakikita mo, sa naranasan mo, higit yan ang pagkilos ng Panginoon. Kaya nga, sa mga panahon na yan, napakahalaga ng paniniwala sa Panginoon. Nagbubuwa ang pananampalataya ng pagbabago at action. Is the good thing about believing sa ating Panginoon kahit hindi siya nakikita. Nagbubuwa rin ang pananampalataya ng pagbabago at action. Ang tunay na naniniwala or ang tunay na paniniwala sa Panginoon Jesus ay magtutulak sa atin tungo sa pagsunod, pagmamahal at paglilingkod. Hindi ito panatag lamang sa mga bagay na nagbabago sa mundong ito. Kapag naniwala tayo sa muli pagkabuhay ni Jesus at sa kanyang mga pangako sa atin sa araw-araw, makita po natin na ang ating desisyon ay unti-unting nababago sa kalooban ng Panginoon. At ang ating relasyon sa ating Diyos unti-unting lumalalim. At ang ating karakter naman ay unti-unting nagbabago at tumatatag sa atin. It is about us. Nagulat ko na lang dati yung mga problema na yan, parang pinagtatawanan mo na lang ngayon. Kasi bakit? Ibig sabihin, nagkaroon ba ng katalinuhan para isolve ang mga problema. Dati ko sinasabihan kang hindi ka pogi, pangit ka, talagang irita ka. Pero ngayon ko sinasabihan na ganyan, wala na lang. Kasi bakit? Overcome mo na. Ibig sabihin, kumanda na ang karakter mo. Naalis na yung mga negatibo mong karakter, pag-uugalit dahil sa pagsunod mo. Ibig sabihin, the grace of Jesus Christ breaks through our barriers, meet us personally, and call us beyond doubt into faith. The question is, I'm still waiting for more fruit to believe the Lord Jesus Christ. Tanong ko sa inyo, tinaw ba, naghihintay ka ng mga pruweba para sumunod ko sa Panginoon Jesus? May mga tao kasi, Lord, pag nakakita ko ng sign na may ubak na puti, yun, susunod ako sa inyo. Mga mga tao, di ba? Pag nakita ko na yung sign, pag may dumaan na ganito sa harapan ko, ibig sabihin, pinapasunod mo ako. Pag gano'n, may mga Pilipino, maraming ganyan. Diba? Pag bumiti yung sadya ko, mananatili ako sa kumpanyang ito. Bumiti nga kinabukasan, binura ka dito. Malis ka rin. Mahilig tayo nila sa mga ganyan. Sa mga paniniwalang ganyan na may pag ganito, pag yung araw ay ganyan. Ay, hindi naman sinasabi sa tanong, no! Ngayon pa lang, walang sign. Lord, I will obey you. Amen? Yung kailangan ng sign para sumunod sa iyo, Lord. Ngayon pa lang, susunod na ako. So, as you're waiting for fruit, para maglingkod ka sa Panginoon, or do I believe His word enough to act today?
Ito yung mga bagay na dapat ating tanungin sa ating mga sarili. May mga tao kasi na kailangan ng pruweba para sumunod sila sa Panginoon. No? Start now obeying the Lord. Thomas' journey is not a failure. Yung pagtutunan mo ni Tomas, totoo mga ay hindi po siya isang failure, but it's one life transformation. From isolation into doubt, to encounter with grace, the confession of faith, and the blessing of trust. Ito yung nangyari ko kay Tomas. Kaya tanong mga kapatid, where in my life right now that I still doubting the Lord Jesus Christ as my Lord and my God of my life? Ano ba yung area ng buhay mga still? Nagdududa ko pa rin na sa Yesus ang Panginoon at sa Yesus ng Diyos. Meron ba? Still? Stop now doubting, start now believing sa ating Panginoon Jesus. So ang pananampalataya ay nagmumula sa matibay